Malacanang noong Sabado, pinuna ang kontraktor na mag-asawa, sina Cesara, Sara at Pacifico Curly Discaya matapos nilang ipagdenay ang kanilang partisipasyon sa ikalawang yugto ng Philippine Film Heritage Building PFHB project. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang mga pahayag ng abogado ng Discaya na ang Great Pacific Builders ay tanging sa Phase 1 lamang ng proyekto noong Disyembre 2024 ang nakilahok ay hindi tama. Ayon kay Castro, ang Great Pacific Builders ay may pirmahang kontrata sa Department of Public Works and Highways DPWH para sa Phase 2 na nilagdaan noong Enero 2, 2025 na nagkakahalaga ng 107.78 milyong piso. Iginiit ni Castro na ang Discayas ay kasangkot sa kontrata para sa proyekto na may takdang panahon na 240 araw na nakatakdang matapos sa Setyembre 4, 2025. Tinawag din ng opisyal ng palasyo ang maling impormasyon na maaaring makagulo sa isip ng publiko. Katulad ng isang hindi magandang sorpresa sa isang birthday party, umamin ang palasyo na ang nakatakdang turnover ng PFHB ay hindi natuloy dahil sa mga problemang nabuo tulad ng tagas ng tubig at sira-sirang elevator. Ang unfinished cinematica ay tila nagbigay ng isang masakit na bangungot sa mga inaasahang tagahanga ng pelikulang Pilipino na labis na sinusuportahan ng First Lady na si Liza Araneta Marcos. Sa ibang balita, ang tugon ng senador na si Panfilo Lacson ay nagbigay diin sa kanyang plano na ihandog ang matibay na ebidensya laban sa mga rotten fruits sa DPWH. Ang gobyerno ay nagbigay ng panawagan para sa investigasyon sa mahigit bilyong pisong halaga ng flood control projects na naging sanhi ng labis na kontrobersya. Ang ulat mula sa Commission on Audit ay nagbigay ng babala ng isang fraud audit sa mga proyekto sa Bulacan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang issue ng mga ghost projects sa ilalim ng pamamahala ng DPWH ay nananatiling pasabog na tila isang palabas sa telebisyon na walang katapusang drama.